Cubadel, getting bulk of votes in Mindanao. Let's have it, our campaign manager, Congressman Toby Tianco, sir. Okay. Sa lahat ng lugar, pinupuntahan namin. No? We have started sa Luzon, punta kami Visayas, punta kami Mindanao. Ang goal talaga is mapaabot sa bawat Pilipino, ideally as much as possible, yung programa ng alyansa at yung plataforma ng bawat kandidato. No matter where the region is, the goal will be the same. No? Kasi each and every Filipino counts. Yung pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga, nasaan man siya naroon. Kaya't lahat po ng region ay susubukan namin puntahan. Kaya lang talagang limited lang yung days, kaya 21 days lang yan. Kasi dapat bigyan din natin ng pagkakataon yung mga kandidato na mag-ikot on their own, di ba po? So yun po, kahit saan po ang bawat boto ng bawat Pilipino at ang katayuan, lalong-lalo ng bawat Pilipino, ay napakahalaga saan man siya naroon. Sir, baka pwede na ako mag-follow up ng isa pa. Davao Region din kasi, sir, is, considered daw na Balwate, the former President Rodrigo Duterte. And it is the largest number of Mindanao electorate. So, are you positive also na we are going to get a bulk of the votes in Davao Region? As I previously mentioned, ang pagpaliwanag namin ng plataforma is not whether we are positive or not doon sa lugar na yun. No? Sa tingin ko, bilang mga kandidato, responsibilidad ng bawat kandidato is yung alalahanin at ang katayuan ng bawat Pilipino saan man siya naroon. Hindi base sa religion, hindi rin base kung kami malakas doon o hindi kami kalakasan sa lugar na yun. Dapat po abutin ang bawat mamamayang Pilipino para malaman rin kung anong problema nila at mahanapan ng kasagutan ang kanilang solusyon. Yun lang po. Anyway, ako hindi ba rito sa Davao at saka sa Mindanao. Usually, in all my senatorial and my, not only senatorial, but being campaign manager of two national campaigns from 1992 up to the present, yung mga sinasabing malakasing grupo nito, malakasing ganyan, usually lahat yan nangyayari yan before the campaign period. Tignan mo yung records, pagdating ng campaign period, nagbabago. Oras na, lumalabas na yung mga kandidato, lumalabas na yung si ganito, hindi ba pwedeng malakas ano ito? Palalo na yan, hindi, pagdating ng campaign period, baka magulat ka, bumaba. Diba? Yung iba naman, mahina dito, pagdating ng campaign period, biglang malalaman ng mga kababayan natin, aba, maganda pala ang problema nito. Diba? Nakita ko yan lagi Before February, siguro, let's say, Jensan. Take the example of, let's say, Jensan. Before February, baka, let's say, si Benhar Abalos, hindi nagmamarka sa Jensan. Pero pagkatapos ng campaign period, o during the campaign period, in-endorse ni Manny Pacquiao doon sa Jensan, iba na ang kulay doon. No? Makikita mo, figures, iba. So really, it's ganun ang kampanya sa Pilipinas, ganyan talaga sa, ganyan ang nangyayari sa Pilipinas sa nationwide, napansin ko kung minsan nakakatalo rin din, when you say Mindanao, a big block of Mindanao is BARM. Kanina ba loyal ng BARM? Di ba? Depende kung saan yung loyal ng BARM before election. Pero pagdating ng campaign period before the campaign period, pagdating ng campaign period and towards election, makikita mo nag-iibang landscape So, in answer to your question, ako, feeling ko sa alyansa, maganda ang chances. Maganda ang chances dito sa Mindanao. I'm not saying that we will win or all of us will win, but I'm saying that lahat kami maganda ang chances namin sa Mindanao. Taken Mindanao as a whole.